Pananagutan o pag-iwas? Yan ang malaking tanong. Ating sisilipin ng isang pagsusuri sa dalawang magkaibang tugon sa isang panawagan para sa investigasyon. Ano nga bang sinasabi nito tungkol sa ating mga lider? Halika, alamin natin. Okay, so ito ang magiging takbo ng usapan natin. Magsisimula tayo sa isang matapang na pangako, tapos titingnan natin kung paano ito biglang nagbago sa loob lang ng isang araw. Ihahambing natin yan sa isang totally different approach para makita natin kung ano ba talaga ang mas matimbang, salita o gawa. At sa dulo, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang lahat ng to para sa tiwala ng bayan. Sige, simulan natin yung kwento noong December 3. Dito kasi binitawan ng isang napakatapang na pahayag, isang pangako na parang wow, walang aatrasan. Pakinggan niyo to ha. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan, at wala tayong kinakatakutan. Yan mismong ang mga salita ni Congressman Paulo Duterte. Ang linaw, di ba? Parang sinasabi niya, game, harapin ko yan. So lahat ng tao, yun ang inasahan. Pero alam nyo, yung tapang na yun, parang bulang naglaho. Wala pang 24 hours, biglang nagliba ang ihip ng hangin. Nakakagulat. At eto na nga, kinabukasan. Eto na ang sagot. Hindi ko matatanggap ang inyong imbitasyon. Ang layo sa sinabi niya kahapon, di ba? Dito na nagsimulang maging komplikado ang lahat. Dahil sa dahilan niyang, jurisdiction daw. Tingnan niyo tong timeline, grabe. December 3, welcome ang investigation. Pagdating ng December 4, sorry, pass muna. Ganon kabilis, from open arms to a closed door, in just a day. Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng yan, may isa pang opisyal na hinarap ang parehang sitwasyon, pero sa ibang-iba namang paraan. Dito na papasok sa kwento si Congressman Sandro Marcos. Dito talaga natin makikita yung dalawang magkaibang landas. Sa isang banda, may pagdadahilan, may pag-cite ng jurisdiksyon. Sa kabila naman, simple lang. Kailan nyo ako kailanan, haharap ako. Isang sitwasyon, pero dalawang magkaibang tugon. At hindi lang yan salita ha. Tingnan nyo, ginawa niya lahat to ng walang supina. Siya pa mismo ang sumulat, humarap agad-agad, nagbigay ng mga dokumento at sumagot sa lahat ng tanong. Para sa marami, ito raw ang isang malinaw na ehemplo ng pananagutan. Sige, ngayon, pagtabihin natin silang dalawa. Ano ba talagang ang ipinapakita ng magkaibang approach na to? Dito na tayo sa mismong analysis ng sitwasyon. Kitang-kita dito sa table, di ba? Yung isa, ang approach niya, cooperation. Yung isa, complication. Yung isa, piniling humarap. Yung isa, piniling, mawala. Ang pinagkaiba talaga, yung isa, hinarap yung institusyon, habang yung isa naman nagtago sa likod ng mga technicalities. So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananagutan ayon dito sa source? Sinasabi na hindi lang daw tungkol sa pagsunod sa batas. Tungkol daw ito sa tapang. Yung tapang na harapin ang anumang tanong kahit gaano pa yan kahirap o ka-inconvenient. Okay, so bakit ba natin to pinag-uusapan? Anong paki natin dito? Well, malaki. Dahil ang usapan dito ay tungkol sa tiwala. Tiwala nating lahat sa mga namumuno sa atin. Sa totoo lang, simple lang naman daw ang formula. Nagtitiwala ang mga tao sa mga leader na humaharap, yung mga hindi takot sumagot. Ang tiwala, hindi yan hinihingi, pinapakita yan sa gawa. At sa kabilang banda, kapag ang isang leader ay nagtatago sa likod ng mga dahilan o palusot, doon nasisira ang tiwala. Kasi kung umiiwas ka, parang sinasabi mo na rin na baka mayroon kang tinatago. Kaya ito yung tanong na iniiwan sa atin ng source. Meron bang sino man na mas mataas sa pagsusuri? Meron bang pwedeng umuwas sa pananagutan dahil lang sa kanilang pangalan o posisyon? Yan ang hamon sa buong sistema. Sa huli, malinaw daw ang naging resulta. Nakita tayo ng dalawang modelo ng pag-uugali, isang modelo ng pananagutan at isang modelo ng pag-iwas. At ang panghuling punto ng source, napansin daw ito ng buong bansa dahil ang mga ganitong kilos, maliit man o malaki, ay may malaking epekto sa tiwala ng isang buong bayan. At yan ang tanong para sa ating lahat. Anong klaseng modelo ba ang gusto nating makita sa ating mga leader?